magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon, muli naman po ako nagbabalik upang magbigay na naman ng panibagong kaalaman, dagdag na kaalaman, karunungan tungkol sa misteryo ng Biblia. Ano pa nga ba ang aking maaring maibahagi sa inyo tungkol sa Biblia? Well, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Mayroong ilang mga bahagi naman akong maibabahagi sa inyo tungkol sa misteryo ng Biblia. So, huwag na natin pagtagalin ito. Pag-usapan na natin kung ano ang misteryo pa ng Biblia na hindi naibahagi sa mga tao. Yun na nga. Ang una kong ibabahagi sa inyo ay ang bahagi na tinatawag na enumeration o enumeration. Ibig sabihin, ito yung pag-iisa-isa o iisa-isahin mo yung mga bagay na mayroon sa loob ng Biblia. So, ano nga ba ang enumeration o pag-iisa-isa? Ito lang yung kailangan mong banggitin, kailangan mong malaman kung ilan ang ganito, ilan ang ganyan, sino-sino to, sino-sino yung mga yan. Halimbawa, mayroong kinuusap na mga tao si Jesus. May ganong bahagi sa Biblia. So, kakailanganin mong malaman yung mga nakausap ni Jesus. So, ibig sabihin mga nakausap. So, isa-isahin mo kung sino yung mga nakausap na yun. I-enumerate mo. Okay, medyo magulo ng konti. Medyo pababawi natin. Enumeration o pag-iisa-isa. Okay, bibigyan ko kayo ng halimbawa ng mas mababang pagpapaliwanag para maunawaan ninyo ang bagay na to. Isa-isahin mo yung mga taong nandun. Okay, halimbawa nito ay yung 12 alagad ni Jesus. I-enumerate mo sino-sino yung 12 alagad ni Jesus. Sino-sino sila? So, 12 apostles. O 12 apostol, 12 alagad. Sino-sino tong mga to? Yun na yung enumeration. Iisa-isahin mo sila kung sino-sino yung mga yan. Okay? Yun lang yung tinatawag nating enumeration o enumeration o pag-iisa-isa ng mga impormasyon. Pag-iisa-isa ng mga detalye. Okay? So, ibigay nyo yung 4. Ito yung enumeration ha. Enumeration yung ginagawa natin. 4 na sulok o 4 na direksyon ng daigdig. Ano-ano to? Simple lang. Hilaga, timog, silangan, at kanluran. Yun lang yung tinatawag na enumeration o enumeration. O sa Tagalog, pag-iisa-isa. Ngayon naman, ang aking susunod na ibabahagi ay ang tinatawag na sequencing o pagkakasunod-sunod o pagsusunod-sunod ng mga bagay ayon sa tamang pagkakaayos nito. Yun yung sequencing. So, anong maaari kong maibigay na o maaring maibahagi sa inyo tungkol sa tinatawag na sequencing na isa sa paraan kung paano mo mauunawaan o kung paano mo makikita ang tunay na ayos ng Biblia. Sabi ko nga, sequencing, pagkakaayos o pagkakasunod-sunod sa tamang pagkakaayos nito. Okay, meron siyang right procedure siguro. Not procedure, but meron siyang
dinudugtungang kwento para makita mo yung buong larawan, yung buong ayos. Kailangan mong makita para ma-imagine, ma-vision mo kung anong totoong nangyari sa pinaka-eksaktong mga kwento ng Biblia, na mga kwentong nakasulat sa loob ng Biblia. So ano nga ba ang halimbawa ng sequencing? Ang halimbawa ng sequencing ay ayan, tulad ng nakikita ninyo sa screen, may pangungusap po dyan na ang nakalagay ay ganito. Babasahin ko. Ito yung nakasulat sa screen. Si Juanito ay isang estudyante na nakatira sa Laguna. Habang siya ay papunta sa paaralan, nakakita ito ng isang bagay. Ito ay ipinagtapat niya sa kanyang ina. Siya ay may 3 kapatid na babae. Pang-4 si Juanito sa magkakapatid. Si Juanita ang una, si Segunda ang ikalawa, at si Flor ang ikatlo. Isa sa mga halimbawa ng tinatawag na sequencing. Ngayon, sa susunod kong ipapakita sa inyo ay mga katutungan kung paano nyo maaaring makita kapag ito ay ginulo. Guguluhin nito para malaman ninyo at makita ninyo kung ano yung tinatawag na sequencing. Ito ang susunod na ibabahagi ko na maipapakita ko sa inyo kung paano ito guguluhin, paano ko ito ginulo para makita ninyo at maunawaan ninyo kung paano to maaring isaayos sa tamang pagkakaayos nito o sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga kwentong ibinahagi o sinabi ko, mga kwentong aking isnalaysay, mga pangungusap mula sa iisang kwento. Ito ang ibabahagi ko. Ito na. Tignan ninyo ang inyong screen. Ayan. Ito po yung sinasabi ko. Okay, babasahin ko kung ano ang nakalagay sa screen. Panuto. Pagsunod-sunurin ang mga pangungusap ayon sa tamang pagkakaayos nito. Ito ay pinagtapat niya sa kanyang ina. Si Juanita ang una, si Segunda ang ikalawa, at si Flora ang ikatlo. Si Juanito ay isang estudyante na nakatira sa Laguna. Siya ay may 3 kapatid na babae. Habang siya ay papunta sa paaralan, nakakita ito ng isang bagay. Pang-4 si Juanito sa magkakapatid. Ginulo ko ang mga pangungusap upang maipaliwanag sa inyo kung paano to maaaring iayos. Tulad nung unang binasa ko to, tulad ng sa pagbabasa ko nung una, binasa ko siya ng maayos. Doon sa ikalawang bagay na nakita ninyo sa screen, ginulo ko, ginambol ko, naka-jumble yung mga pangungusap na kung saan aayusin nyo to sa tamang pagkakaayos. Tamang pagkakaayos. Ganyan lang din po ang Biblia. Nakarambol ang tunay nitong mga mensahe. So, ibig sabihin, kung paano tayo nagbabasa ng aklat, hindi siya ganon, yung Biblia. Kakailanganin mong hanapin at isaayos ang unang mensahe. Kailangan mong isaayos yung first message, yung unang mensahe, ikalawang mensahe, ikatlong mensahe, ika-4, ika-5. Kailangan mong isaayos yan. Kasi lahat ng mga mensahe, hindi siya magulo. So, aayusin mo para
maipangaral mo siya ng tama, maipangaral mo siya ng maayos, ng buong linaw sa mensaheng nakapaloob dito. Marami sa mga nangangaral ngayon ng salita ng Diyos, ng banal na salita, hindi nila makita tong bahagi. Ako nakapagbasa ako ng Biblia, nais ko kayong turuan lahat. Nais kong maipangaral, maibahagi sa inyo kung anong nalalaman ko. Kaya ako po pinasok din itong pag-vlog, hindi para lang kumita ng pera, kundi maipangaral, maibahagi ng maayos, ng tama at ng buong linaw kung ano ang bagay na hindi alam ng mga tao sa Biblia. Maraming mga relihiyon ngayon kasi nag-aaway-away. So mali na yun. Huwag kayong mag-away. Tulungan ang bawat isa na makita ang tunay na mensahe ng Diyos sa kanyang banal na salita. Ayan, sana may naibahagi ako ng tama sa inyo. Sana panoorin ninyo lahat ng aking mga video dahil ito ay hindi naman mga kasinungalingan. Hindi ito pagpapa-impress ng mga tao. Hindi ito panininlang. Hindi ito panininlang, hindi ito pagpapa-impress ng tao para lang kumita dito. Oh, come on. Hindi kumita ang naiisip ko. Kung kikita man ako, ito ay pagtutulong ko sa mga tao. Dahil yun naman ang talagang dapat kong gawin. Itulong sa mga tao ang mga perang maaari kong kitain dito. Hindi ko po iniisip na magpayaman. Kayo ang nais kong matulungan. Hindi ko gustong yumaman. Mas gusto kong nasa ibaba ako para marami akong maalalayan. Muli, nagpapasalamat ako na tinapos niyo po itong video na to. At doon pa lang, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli, paalam!